Tila minamalas-malas nga mga idol sa pagkakataon na ito ang Duterte Youth Party List matapos nga mga idol na isuspende ang proklamasyon nito. Ito ay dahil di umano nga mga idol sa nakabinbin na kaso laban sa party list na ito. At tila nga mga idol maituturing na karma ang nangyari sa kanila dahil itong dalawang mag-asawang kardima na ito nga mga idol ay nagsampa ng kasong impeachment laban sa ating Pangulong si BBM. Bagamat hindi pa natatapos nga mga idol ang eleksyon noon, ay naghain ang dalawang ito sa hindi malamang dahilan. Subalit pagkatapos nga mga idol ng eleksyon, ay tila nanguna pa nga mga idol ang Duterte Youth Party List na kung saan nga mga idol ay ikinatuwa ng mag-asawang kardima, subalit hindi nila inaasahan nga mga idol na mangyayari ang mga bagay na ito. Dahil hindi nga mga idol sila pinroklama ng COMELEC at sila ay binalaan nga mga idol na baka masuspende o baka hindi na makaupo ang Duterte Youth nga mga idol na inaasahan ng sambayan ng Pilipino na unahin ang mga Pilipino at ang bansa. Subalit lumalabas nga mga idol na tila parang sa pamilyang Duterte lamang nakatuon ang Duterte Youth Party List na ito at hindi ang totoong layunin ay ang pagsuporta sa ating mamamayang Pilipino. Dahil lumalabas nga mga idol ang katotohanan na ang Duterte Youth Party List nga mga idol ay para lamang sa pamilyang Duterte at ito mismo nga mga idol ay ayon sa kanila na ang Duterte Youth Party List nga mga idol ay kasama di umano nga mga idol na lumalaban para kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Ang kaisa-isang party list di umano sa Kongreso na lumalaban sa mga makaliwang grupo. Parang ipinapakita lamang mga idol ng mga Duterte Youth Party List na ito na sila ang magaling sa lahat ng mga party list. Subalit parang nga mga idol sa ilan nating mga kababayan ay dapat i-disqualify di umano nga mga idol ang party list na ito dahil ang Duterte Party List di umano nga mga idol ay fake party list lamang. At hindi daw di umano nga mga idol totoong nakakatulong sa ating mga kababayan na kung saan nga mga idol ay tanging ang pamilyang Duterte lamang ang kanilang sinusuportahan at nakatuon ang kanilang atensyon sa mga Duterte. At tila pinakinggan nga mga idol ng COMELEC ang panawagan ng ating mga kababayan matapos nga mga idol na isuspende ang proklamasyon dito sa Duterte Youth Party List na ito. At tila nagalit nga mga idol ang Duterte Youth Party List kung kaya't nagbabala nga mga idol ang mga ito na kung hindi sila ipoproklama sa lalong madaling panahon nga mga idol ay ilalabas di umano nga mga idol nila ang mga katiwalaan na kanila di umano nga mga idol na nalalaman. Ayon nga mga idol sa programa ni Ted Filon na inamin nga mga idol ng representative ng Duterte Youth na ito na sinasabi di umano nga mga idol sa COMELEC na kung hindi na di umano sila nga mga idol maiproklama sa lalong madaling panahon ay kanilang ilalantad nga mga idol at sasabihin nila sa taong bayan ang lahat ng kalokohan di umano sa Kongreso at sa COMELEC at sasabihin nila kung paano nagkakapira ng milyon-milyon. Subalit tila nabutat nga mga idol ang representative ng Duterte Youth Party List na ito matapos ngang tanungin nga mga idol ni Ted Filon na kung bakit sa kanila sasabihin o sa kanila ibubulgar ang mga kalokohan kapag hindi sila ipinroklama. So parang lumalabas nga mga idol na kapag ipinroklama na sila ay magbibingi-bingihan lamang sila sa kanilang mga nakikita o mga nalalaman. Ganun ba ang kanyang ibig sabihin? Pakinggan natin mga idol. Ito po, ito pong inyong sinasabi na meron kayong mga informasyon na alam sa mga kalokohan kung paano nagkakapera sa mga desisyon, umano accreditation at mga project at funds, meron ditong kulatilye kung hindi kayo ipoproklama. Kapag ba kayo pinroklama na, hindi nyo ito gagawin na? At sa pagtatanong na ito nga mga idol ni Ted Filon ay tila nataranta na nga mga idol ang representative na ito na kung saan nga mga idol ay hindi na niya maipaliwanag ng maayos kung bakit nga ba nga mga idol kapag hindi sila naiproklama ay doon nila sasabihin ang mga anomalya na kanilang nalalaman. At ang ibig sabihin nga mga idol ni Ted Filon ay kung sakali na iproklama sila ay hindi ba daw nila ito sasabihin? At ito naman nga mga idol ang sagot ni Kardima. Hindi sir, ginagawa namin yan. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List po, ang kaisa-isang nakaupo sa Kongreso,
na nag-file ng panukalang batas para ibalik yung death penalty sa mga kurakot, sa mga teroristang NPA at sa mga kriminal sa ating gobyerno. Ngayon, wala nga po nagko-co-author sa amin kasi tungkol yan sa plunder at corruption po yung death penalty na ibinabalik natin. Opo, pero yun po'y panukala. Pero dito po kasi sinasabi nyo, opo, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan. Ibig sabihin po, mag-expose kayo ng mga katarantaduhan, kalokohan. Pati kaninyo doon sa mga aregluhan ng kaso sa COMELEC. Iba ho yun sa pag-file ka ng bill, no? Concerning plunder or death penalty sa whatever. Iba ho yung may sinasabi ka na may alam kayo na dapat isiwala sa taong bayan. Ano po yung alam nyo na yon? At dito nga mga idol ay parang mas lalong nataranta nga mga idol si Cardima na kung saan nga mga idol ay hindi niya sinagot ng maayos ang katanungan ni Ted Filon. Pakinggang mabuti nga mga idol at kayo na ang humusga. Yes, ganito na lang sir, para mabilis na statement po. Kami po sa Duterte Youth Party List ay binoto ng lampas 2 milyong Pilipino. At nakita namin, kahit yung ating mga pulis at sundalo sa local absentee voting, ang pinakamalaking boto po nila, Duterte Youth Party List. Ang ating po mga OFW sa iba't ibang bansa, Amerika man yan, Middle East, Hong Kong, and everywhere, Duterte Youth Party List po ang binoto. Ibig sabihin, napakaraming Pilipino po, OFW man yan, pulis o sundalo man yan, ay nagtitiwala sa Duterte Youth Party List. Ngayon po, hindi kami makaupo sa Kongreso, kami ibinoto. Alam nyo, ito yung warning ko dyan sa Kongreso, warning ko sa gobyerno, warning ko sa COMELEC. Alam nyo, kami sa Duterte Youth Party List, ang aming advocacy lamang talaga ay labanan yung recruitment ng ating mga kabataan papuntang NPA. Ayaw namin masayang ang buhay nila. Kaya nga po ang aming nominees, isa galing UP, isa galing Philippine Military Academy, isa galing Philippine National Police Academy. Hindi nyo pinapaupo. Yung proklamasyon namin kahapon, itinigil nyo. Alam nyo, sa tagal natin sa gobyerno, alam natin yung napakaraming kalokohan sa Kongreso at sa COMELEC kung paano gumagawa ng pera dyan. At kami, tinanggalan kami ng pondo sa Kongreso, kaya kayang-kaya namin sabihin kung anong pinagkakaabalahan ng mga kongresista dyan at ng mga opisyal ng COMELEC sa paggawa ng mga decision at sa mga accreditation ng mga party list. May mga opisyal dyan ng COMELEC, abogado pa namin dati. Sila mismo yung nagsasabi sa amin kung magkano dapat ang ibayad sa mga COMELEC commissioner noon para manalo sa kaso. Wala kami pambayad, kaya nga kami hindi naka-move on dati kay Rowena Guanzon. Ko sa inyo, kami po ay hindi trapo. Yung parang kapag panahon na namin sa Kongreso, kami naman na mangungurakot. Wala kami pakialam dyan sa mga kurakutan sa gobyerno. Dahil kami nga, nagkadete, galing PMA, galing PNPA, ang mga kasama namin, puro opisyal ng Armed Forces at PNP na inaalay ang buhay para sa bansa. Kaya kung pipigilan nyo kami makaupo, talagang sinasubvert nyo yung demokrasya ng bansa, sasabihin namin sa taong bayan kung gaano kalala ang korupsyon at pandarambong sa gobyerno na sa sobrang lala, kahit saan katumingin, alam mo, nangungurakot yung mga tao sa gobyerno. Alam nyo, isang masabi ko sa inyo, kapag kami ay hindi nyo pinaupo next week at hinayaan nyo kami maging oposisyon man lang o ipagpatuloy ang advokasya namin sa Kongreso laban lang sa NPA, yun lang ang aming talagang pangarap sa buhay, makipag-away dito sa mga makakaliwang to. Pag kami hindi nyo hinayaang makaupo next week, ibinoto kami ng taong bayan. Sasabihin namin, yung hindi sinasabi ng mga kongresista at ng mga dating kongresista kung paano nangungurakot ang mga tao sa gobyerno. Wala kaming pakialam kahit mamatay kami. Dahil yan naman talaga ang pangarap namin sa buhay dati, mamatay para sa bansa. At dahil sinabi nga mga idol ni Cardima na ito na mabilisan di umano ang kanyang statement, ay tila hindi naniwala dito si Ted Filon na kung saan nga mga idol imbis na maikli lamang ang paliwanag nito ay napakahaba. Kung kaya't dito nga mga idol ay tinapos na ni Ted Filon ang usapan. At abangan na lamang natin di umano nga mga idol ang resulta kung ano ang mangyayari, kung maipoproklama pa ba ang Duterte Youth Party List o tuluyan ng ma-disqualify. Bilang sundalo, bilang pulis, ngayon, ibinoto kami ng 2 milyong Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Kami ang binoto ng mga pulis at sundalo, mga OFWs at milyong-milyong Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Ay sasabihin namin next week, kapag hindi nyo kami pinaupo hanggang next week, sasabihin namin yung paraan na nagbebenta ang COMELEC ng mga desisyon, accreditation, at sasabihin namin kung bakit ang mga tao sa gobyerno nakatutok sa mga proyekto. Hindi naman engineer yung mga nasa gobyerno, bakit namimili ng proyekto? Sasabihin namin kung paano namimira ang mga tao sa gobyerno. So Chairman, yan pong inyong sinasabi na yan, Chairman, ay may kondisyon kapag hindi kayo pinroklama. Tama po ba? Opo. Kapag ho ba kayo Ang masabi ko sa inyo, Sir Ted, Opo. it is very vast. Alam niyo yan, sir, dati kayong kongresista, napakalawak ng sinasabi kong sistema na hindi kaya ng isang tao to. Kaya kami hinay-hinay sa paggawa ng mga paraan. Una, hindi kami nakikilahok sa ganyan. Pangalawa, nagpapanukala kami ng batas patungkol sa plunder.
Hindi namin kaya ng isang tao to. Pero kung i-corner kami ng ganito, na talagang wala nang wala nang demokrasya sa bansa eh. Ang demokrasya dito sa Pilipinas, ipinapakita lang every 3 years kapag bumoboto. Kahit anong abuso ng gobyerno, hindi mo na matatakil yan in the next 3 years kasi nga, yun lang yung paraan na para ipakita may demokratikong bansa, bumoto. Eh ngayon, binoto na kami ng 2 milyon, ayaw pa kami paupuin. O sige po. So kami aantabay, Chairman Cardema. Opo, kami po aantabay. Opo. Kami po aantabay ngayon, Chairman, sa inyo pong filing at 10 o'clock ba ho ito sa Supreme Court. And then we will await the decision kung meron pong agad na ilalabas ang desisyon ng Supreme Court and eventually nga po yung panig po dito ng Commission on Elections. Salamat po na marami sa inyo pong panahon, Chairman. At ito nga mga idol ang naging pahayag ng Duterte Youth Party List. At kung kayo ang tatanungin nga mga idol, marapat lamang ba mga idol na iproklama kaagad itong Duterte Youth Party List o kabilang kayo nga mga idol sa mga tao na gustong i-disqualify ang party list na ito, na di umano nga mga idol ay wala namang ibang hangad kundi ang suportahan lamang ang mga Duterte? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinion sa ating comment section.